So this morning we will be talking about, can we trust the Bible? Now, ibig sabihin ba nito kapag nagtiwala tayo sa Bible, ang pinag-usapan natin yung 66 books, ay pareho lang ba ito sa pagtitiwala sa Diyos? Okay? O pwede kang mas magtiwala sa Diyos, medyo may mas konti sa Bible. Ganun po ba yon? Kapag tayo ba ay nagtitiwala sa mga nagsulat ng Bible, ito ba ay pagtitiwala na rin sa Diyos? Ganun po ba yon? Ngayon, kung sakaling masabi natin na, ma-discover natin na ang Bible ay hindi siya 100% na preserved, maapektuhan ba ang faith natin sa Diyos o sa naiwang niya salita dito? Okay? Pwede ba natin pagkatiwalaan ng Bible kung hindi ito 100% na preserved? Sabihin natin 99% lang. Subalit kahit yung 1%, alam natin kung saan yon, saan yung mali, hindi tayo nanguhula kung ito ba yung nasa 1% na may issue. Okay? Kung alam naman natin kung ano yun at pinagdidiskussan naman pala yun ng mga scholars, tayo po ba ay magiging panatag sa ganong lagay? O itinaas po ba natin ang Bible na halos kapantay na ng Diyos ay sinasabi natin bibliolatry? Ibig sabihin parang sinasamba na natin ang Biblia. Ganon po ba yun? Kaya ilan po ang ilan sa mga tanong na dapat nating isipin pag pinag-uusapan po natin ang pagtitiwala. Pagtitiwala syempre sa Diyos ay iba sa pagtitiwala sa kopya ng Bible na meron tayo. Ngayon, pag-usapan natin saglit pag sinabing trust. Pag sinabing trust, kasi can we trust the Bible, it means believing and relying on someone or something. So, in this case, pinag-usapan po natin yung Biblia. Sa pagtitiwala, this is a two-way street. Ibig sabihin, hindi lang basta dapat katiwa-tiwala yung nagbebeg ng ating pagtitiwala, pati yung tao na kinakailangan magtiwala, dapat siya ay marunong magtiwala at kahit nasabihin po natin na hindi natin lubos na uunawaan yung Biblia, pwede po ba tayong magtiwala? Kasi may mga tao na kahit nasabihin natin na i-present na natin na katiwa-tiwala ang Bible, pero sila hindi pa rin magtiwala. So, ang issue ay nasa kanila na. Hindi na ang issue nasa Bible. Pero siyempre ngayon, pag-uusapan natin, yung sa Bible muna. Alright? Later na yung kung paano tayo matututo magtiwala sa Bible na katiwa-tiwala. Okay po ba yun? Diba? Pero pag sinasabi nating pagtitiwala, siyempre, depende ito kung ano yung nakasalalay. Siyempre, pag pinag-uusapan natin ang kaligtasan, parang itinataya natin yung buhay natin sa Diyos. Hindi po ba? Ganun po yun. At siyempre, ang basihan po natin ito ay kung ano yung nasa Biblia. Levels of trust based on how much we can risk about ourselves to that object of trust. Yung object of trust, yung Bible. So, anong bahagi ng buhay mo ang itataya mo? Yun ang pinag-uusapan natin dito. Siyempre, pag pinag-uusapan nga natin ang ating salvation, okay, pinagkakatiwala natin sa Diyos, pero siyempre, hindi. Paano natin malalaman yun? Sa pamamagitan ng Biblia. Hindi po ba? So, sino mauna? Siyempre, para sa atin, mauna yung naghahanap ng tiwala. Siyempre, yung salita ng Diyos. Sila yung lumalapit sa atin, yung mga nagsulat ng mga aklat sa Biblia, at siyempre, sila yung nangungumbinsi sa atin. So, kung tutusin, sila yung mauna na ipresenta sa atin na sila ay katiwa-tiwala. Maliwanag po ba yun? So, ayun po ang role ko ngayon. Dahil sa pag-uusapan natin ng Biblia, sana po as I present to you, na ang Biblia po ay katiwa-tiwala, ay sana po ay magtiwala rin tayo sa Biblia. Okay po ba yun? Ayan. So, the greater trust we give, the higher risk we put ourselves. Di ba? Siyempre, mas malaking at stake dito. But the lesser trust we give, the lesser risk we put ourselves. Parang sabihin natin, halimbawa sa gambling, kasi pinag-usapan natin yung pinagkakatiwala. Di ba kapag hindi ka masyado nagtitiwala, hindi ka mo nagtataya ng malaki. Hindi po ba? Pero kapag alam mo na katiwa-tiwala, willing ka mag-risk ng malaki. Ganon po yun, di ba? Naintindihan po ba natin? So, syempre, pinag-usapan nga natin dito ang salita ng Diyos. May isa pong French mathematician, theologian, at the same time, and philosopher, Christian siya, si Blaise Pascal. Meron siyang ipinresent na tinatawag natin Pascal's wager. He said that you can bet on God. Okay? Pwede mong ipagkatiwala sa Diyos ang iyong buhay. At nagpakita siya ng 4 na senaryo. What if God exists at itinaya mo ang buhay mo sa Diyos dito, you gain all, panalo ka, di ba? Kung totoong may Diyos at ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos, yes, panalo ka. Kaso, kung sakali alam natin na merong Diyos, pero hindi mo itinaya ang buhay mo sa Kanya, dun ka talo. Naintindihan po ba natin yun? Yan, dun yun sa God exists. Paano kung God does not exist? Ito, sinasabi nila, lamang lang ng konti itong nasa taas sa baba. No? Diba, wala talagang Diyos. Pero akala mo may Diyos.
Tapos itinaya mo ang buhay mo sa hindi naman pala totoo. Talo ka ba talaga o hindi? Di ba? Wala naman palang Diyos eh. Sasabihin nila, sinayang mo lang ang buhay mo. Nagpaka-religyoso ka pa, wala naman palang talagang Diyos. Naintindihan po ba natin yon? Kaso kung sabi mo, wala talagang Diyos. At hindi mo itinaya ang buhay mo sa hindi naman talaga nag-exist. So, wala din. Ganon din. Whether tinaya mo yung buhay mo, kung walang Diyos, wala kang panalo either. So, the best sa atin dito is, alam natin na may Diyos at itataya natin ang buhay natin sa Diyos. Tama po ba yun? Naintindihan po ba natin yun? Okay. Pwede nyo pang pag-aralan yan ng husto. Usually, ito yung ginagamit na argument para sa mga nagdududa tungkol sa Diyos. Okay? Ngayon, doon pa rin tayo sa pagtitiwala. Pagtitiwalaan mo ba ang Biblia? Kasi ang dami topics sa Biblia, no? Sabihin mo, pagtitiwalaan ko lang ang Bible pagdating sa theology. Pag sinabi natin theology, ito yung pag-aaral tungkol sa Diyos. Pero pagdating siguro sa science, hindi ko masyado papansinin yung mga bagay na yan. Kasi hindi naman scientific book ang Bible. Pagdating sa history, medyo, kasi syempre, maraming kasaysayan na tinutukoy dyan. Pagdating sa moralidad, kung ano yung tama at mali, pagtitiwalaan ko ba ang Bible o hindi? Lalo na sa panahon ngayon, sinasabi nila, nagbabago ang moralidad. Kung makaluma yan, tapo na yan. Makabagong panahon na ngayon, iba na ang mga values ng mga tao ngayon. O mananatili ka sa moralidad na itinuturo ng salita ng Diyos. Diba? O pag ethics, kung ano yung tama at mali din, okay? How much will you trust the Bible for your life? Yung pinag-usapan natin kanina. At bilang mga Kristiyano, eventually, sana doon tayo mapunta sa lubos ang pagtitiwala natin sa Diyos. Pero syempre, kinakailangan natin i-interpret ng maayos ang salita ng Diyos. Will you trust it the way you trust God Himself? More or less? Alright? Lalo nga sinasabi natin, may mga bagay na hindi ako maintindihan. Will I make big decisions in life sa mga bagay na hindi naman maliwanag sa akin? Naintindihan niyo po ba yun? Will your trust in the Bible affect the way you trust God? Lalo na, halimbawa, may nagturo sa inyo, ito sinasabi sa salita ng Diyos, mali yung sinasabi, hindi mo alam na mali pala, misinterpret pala yung Bible. Di ba? Tas nakumbinsi ka tuloy. Sabi sa'yo, iwan mo na yung church mo na yan, mali-mali tinuturo nila dyan, ito, tama tinuturo. Gumamit siya ng Bible O di, nadala niya ako. Paano, ano gagawin natin pag ganon? Hindi po ba? Kaya nga dapat po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Pero ito po, ang gusto kong matandaan po natin ngayon, the Bible wants you to judge it fair and square. Ibig sabihin, huwag naman po tayo masyadong skeptical sa Bible na parang lagi tayo may duda sa sinasabi na to, lalo na kung hindi natin maintindihan. Pag sinabi fair square, bibigyan ko to ng tamang opportunity na i-present nito yung sarili nito na nagsasabi ito ng tama at totoo. So, sa mag-aaral natin ngayon, may tatlong bahagi po akong nais i-discuss. Okay, yung unang bahagi po ay, syempre, kinakailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos ng Biblia at maging patas sa pag-a-analyze dito. Okay? Okay lang yung may konting duda. Walang masama na magkaroon ng duda. Basta ang attitude po natin ay gusto natin malaman ang totoo at kapag na-discover natin ang totoo at nakita nga natin ang Biblia ay totoo, magtitiwalaan natin ito. Hindi natin itatapon yung Bible dahil lang sa meron tayong hindi naintindihan o mayroong nagsabi na mali-mali naman yung Bible na yan Tapon ka agad. Hindi. Mag-discover naman tayo. Mag-research naman tayo. Magtanong naman tayo sa mga marurunong. Okay po ba yun? Ngayon, bigyan muna natin po ng konting background ang Bible. Ang Bible po ay hindi simple. Medyo complex po yan. Kasi po, ang Bible ay nahahati sa dalawang malaking koleksyon na tinatawag nating Old Testament and New Testament. Sa New Testament, 27 books. Sa Old Testament, 39 books. Pero depende sa bilang, sa mga Hudyo, 22. Pero pare-pareho lang yun kasi hinati-hati pa po natin para mas madaling maintindihan. Actually, Septuagint ang naghati-hati nun. Pero ang intindihin po natin, ang bawat aklat sa Bible, hindi po isang aklat ng Bible, although kapag may kopya tayo ng Bible, isang aklat yan, pero kung tutuusin, iba't ibang aklat yan. At ang bawat aklat ay tinitimbang natin, pinag-aaralan natin independently. Kung Bible means books, o isa itong library. Dahil bawat isa ay independent project, independent din natin yung pag-aaralan. For example, isa tayong classroom. Ako yung teacher nyo. Sinabihin ko kayo, ito project nyo. Individual project, hindi group project. Okay? So, halimbawa, maganda yung resulta ng project mo. Ikaw sablay. Ikaw medyo okay lang. Di ba? Iba-iba ang pag-measure ko sa inyo. Hindi ko huhusgahan yung gigradean ikaw
dahil sa performance niya. Gigradean kita base sa performance mo. Nakuha niyo po yun? So, ganun din sa Bible. Ang mga scholars po, bawat isa ginigradean nila ayon sa sarili nitong merito. Naintindihan po ba natin yon? Okay. Bakit tayo umabot sa ganito 66 books? Kasi marami pong nagsusulat noon, sinala po ng mga tao kung alin ba masasabi natin katiwa-tiwala, proyekto mula sa Diyos, ito yung natira. So, pwede pa po bang salain ito? Pwede po ba tayong magtanggal dito kasi hindi pasado sa pamantayan natin? Well, sa iba, noong unang panahon, ganun ang ginagawa ng mga ibang tao. Gusto pa nilang magbawas. Gusto pa nilang salain. At yung iba naman, gusto naman nilang magdagdag pa. Kaya sinasabi nila, meron sila kanya-kanyang canon, kanya-kanyang standard. Kaya iba yung listahan nila ng Biblia, iba yung gusto nila ipasok, iba yung gusto nilang tanggalin. Nangyayari yun noong unang panahon. Pero tayo, pinagkakatiwalaan na po natin yung naiwan po sa atin ng Panginoon Jesus at ng mga alagad, ito pong 39 books of the Old Testament and eventually mga alagad ni Jesus, 29 books of the New Testament. Ang Bible po ay nasulat sa iba't ibang forma, iba-iba ang may akda sa loob ng, sabihin ko mga 1,400 years. Okay? Pero some people kasi believe it's 1,500 years. Okay. But discusses thousands of years of history. Ang dami nilang pinag-usapan. Magkaibang panahon yung panahon kay Abraham, iba yung panahon ni Jesus. Kaya, medyo komplikado yun. Di ba? Some of them are historical writings, so nagkukwento. Some of them are testimony, nagpapatotoo, nangungumbinsin na paano sila binago ng Diyos. Iba dito, nagbibigay ng karunungan. Iba dito, dinaan sa awit. Yung iba dito, nagpipreach, itong prophetic. Yung iba dito, liham. So alam nyo, ibang dating ng liham. At yung iba dito, apocalyptic literature, yung nagkukwento ng mga kagimbal-gimbal na mangyayari sa kinabukasan. Yung mga ganun po ba? Yung mga nakakatakot, yung may mga cryptic na messages. Ano kaya ibig sabihin nun? Ano kaya ibig sabihin nun? Bakit ba nag-cryptic? Bakit matalinhaga? Kasi noong time na yun, kinakailangan nila mag-communicate in secret messages. Kasi, matinding pag-uusig. gusto nilang itukuyin si Nero. Hindi nila pwede banggitin yung pangalan ni Nero. Sasabihin nila 666. Alam na nila na si Nero yun. Kung yun nga yung tamang interpretasyon. Okay? So, ibig sabihin nun, gumagamit sila ng mga symbols. Di ba? So, masalimuot din naman po talaga ang Bible. We should study them independently because the contents of the Bible covers thousands of years of history. From the first couple. Sino yung first couple? Si Adan at Eva. To the first century church. So, that was 2,000 years ago. They tell stories with theological message and with some creativity. Hindi sila parang mga newscaster. Parang news reporter, ganito, nangyari. Hindi ganun sila magkwento. Minsan gumagamit sila ng gematria. Gematria yung nilalagyan nila ng numbers, yung meaning ng mga words. No? It's a style po. Gematria means sa numbers po yun. Numbers. Nilalagyan nilang numerical value. Mytho-history. Magkukwento sila ng history na may konting myth. Halimbawa, pinag-uusapan nila, talaga bang may ahas na nagsasalita na kinausap ni Adan at Eva? No? May mga theologians na sabi, ano yan? Creativity yan. Although, kung gusto nyo maniwala na may ahas talaga na nagsasalita, walang problema yon. Okay? Pero ano yung mas logical na interpretation? Baka yung ahas is symbol siya kung gaano ito katuso. It's a picture. Halimbawa, yung dalawang puno na isa, yung tree of life and tree of knowledge of good and evil, talaga bang may bunga yon? Na kakaiba, na kapag kinain mo yun, mamamatay ka dahil doon. Ganun ba talaga yon? O may symbolic meaning yon? So, iba't ibang interpretation na matatagpuan natin sa ganyan. Ethnography, katulad po dun sa Genesis chapter 11. Ano po, ito daw yung bansa na to, ay ito yung mga linya ng mga masasamang bansa, ito mga bansa na to, ito yung mga linya ng mga mabubuting bansa. Ayun. Compression, kinocompress na nila yung story. Sabihin natin, sa loob ng yung kwento ng 100 years, kinompress nila sa one sentence. Ganon. Simplification, parang medyo, yung mahabang kwento, sa isang sentence. Mockery, katulad nung sa Tower of Babel, gumamit sila ng mockery. Babel. Kaya nga, Babel, parang bla 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 bla, parang ganon. Nang iinis. Minsan may comedy din sa Bible, may criticism din. May demythology. Ito, sabi ko kanina, may mythology. Meron din demythology. Pag sinabi demythology, tinatanggal yung myth. For example, yung sa tingin ng mga tao na ba sinaunang panahon na yun, yung mga bituin, mga yan, Diyos-Diyosan. Pero sabi ng Bible, mga likha ng Diyos yan. Hindi mga Diyos yan.
So, tinatanggal yung myth. Tinutuwid. Ganon pa ka-complex ng Bible. Alright. Dahil bawat isa sa aklat ng salita ng Diyos ay nasulat sa iba't ibang pamamaraan, dapat itong i-judge independently. Every book of the Bible must be judged according to its message, intents, purpose, objectives, form, style, writer, audience, and time. Dami na. Ibig sabihin nun, hindi ko pwedeng i-interpretin si Matthew as if binabasa ko si Luke. Kahit pare-pareho sila ng kinukwento. Babasahin ko si Matthew ayon sa pananaw ni Matthew. Ayon sa gustong kausapin ni Matthew. Si Matthew interesado siya sa mga kapwa-Hudyo. Si Luke interesado siya sa mga hindi Hudyo. Kaya minsan nagkukwento sila ng mga bagay na hindi makita sa isa't isa. Meron sila nagkukwento na pare-pareho sila, pero iba'y pamamaraan. So, ano ba yung intention? Ano ba yung layunin? Ano ba gustong maunawaan? Alright? So, ayan po, i-judge sila ayon sa gusto nilang ipahiwatig. Alright? Because each book was written by different people, may issue ngayon dito ng inerrancy. Pag sinabing inerrancy, pagkakamali. Tayo bilang mga conservative Christians, naniniwala tayo na inerrant ang Bible. Okay? Ngayon, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba talagang walang mali sa Bible? Base sa ano? Halimbawa, wala siyang scientific mistakes. Ganun ba yon? Or is it possible na meron siyang mga factual mistakes, pero sa panahon nila, yun yung fact na alam nila. Pero sa current knowledge, sa atin mali yun. So, natural, kung ano yung alam nila nung panahon na yun doon siya sasakay. Nakuha niyo po yun? Ganon. Siyempre, yun yung alam nila eh. Di ba? So, iisipin natin, bakit ba may mga pagkakaiba-iba ang salita ng Diyos? Bakit nasulat yung Kings, tapos inulit pa ng Chronicles? Kapag ba may pagkakaiba, may pagkakasulungatan na ba? May contradiction na ba? Ganon ba ibig sabihin nun? Bukod sa issue yung kung may pagkakamali ba ang Bible, issue din yung inspiration. Pag sinabing inspiration, may kinalaman ba ang Diyos kung paano nasulat itong mga aklat na to? Or itong mga aklat na to, purely human project. Walang kinalaman ng Diyos dyan. Kusang loob yan ng mga tao. Yun ba yun? Naniniwala tayo na malaki ang kinalaman ng Diyos sa pagkakasulat nitong 66 na aklat. So naniniwala tayo na itong mga kasulatan ay inspired yan ng Diyos. Okay po ba yun? Naintindihan po ba natin? Number 3, kinakailangan po natin ng disiplina ng pag-aaral. Ang tawag natin dito, biblical criticism. Okay? To test the reliability of ancient documents. Ngayon, pag sinabi natin criticism, hindi tinitira natin, okay? Ito'y paraan ng pag-aaral, pagsusuri, pagsusubok. Kasi kinakailangan natin malaman kung totoo o hindi eh. Kung tama o mali, di ba? So, positive itong biblical criticism. By bibliographical test, sino ba nagsulat ng mga ito? For example, may dumating dito na nagpakita sa inyo, basahin nyo ito, paniwalaan nyo ito. Basta nyo na lang ba paniniwalaan yun? Di ba, isip ka nila ba galing yan? Sino ba nagsulat yan? Di ba? Magaling sinasabi yan, pero saan galing yan? Di ba? Magitatanong tayo. So, tayo, tinatanong din natin, katulad niya, sinasabi nila na yung Gospels anonymous yan. Kasi, hindi naman sinabi ni Matthew, ako si Matthew nagkukwento nito. Wala. Ako si Lucas nagkukwento nito. Ako si Juan, ako si Marcos nagkukwento nito. Wala. Pero sabi ng mga scholars, habang nakakarolyo yung mga yan, may label na yan sa labas. Para hindi mo na kinakalaang i-enroll, ano nasa loob nito? Buksan ko nga ng konti. Hindi mo na kinaka-enroll kasi may label na yan sa labas. Kaya wala tayong makikita na si Marcos ay may karibal na author dun sa sinulat niya. Wala tayong makikita na si Mateo ay may karibal na ibang sumulat nun, kundi siya lang talaga. O ganon din kay Lucas at ganon din kay Juan. Kaya alam nila kung sino ang nagsulat ng mga aklat na yan. Wala talagang anonymous na gospel. Alam nila kung kanino galing, alam nila kung sino nagsulat, at pinasa nila yung tradition na, ay, galing kay Lucas yan, o galing kay Marcos yan, tingnan yung may label sa labas. Ganon po yun. Hindi lang po sa Bible nangyayari yan, ganyan din po sa ibang common documents noong unang panahon. Ganon po nangyayari yan. Internal evidence, halimbawa, may tinuturo siya. Dapat, consistent ka. Kung sinasalungat mo yung sarili mong sinasabi, itatapong ko yan, walang kwenta yan. So, sa natural, gano'n na ginagawa ng mga tao, lalo na yung mga kontra sa Bible. Hanapan ko nga ng butas itong itong book na to. Kapag wala to, tapon na to. Ayan, gagamitin ko to sa mga Kristyano, hagis ko sa mukha nila. Yung gano'n ba? Meron po bang contradiction sa alam natin ngayon? Katulad ngayon, may panahon tayo ng modern science, di ba? Kung may pagkakamalian, ibig sabihin, tapon na ba natin kaagad yun?
O gaya na sinasabi ko kanila, base ko sa kung ano alam nila noong time yun. For example, astronomy. Walang astronomy noon. Sa kanila, ang astrology, science yun. Sa panahon nila. Doon nila ibabate ang kanilang knowledge. So, kung legit sa kanila astrology, sino tayo para husgahan sila? Wala naman silang astronomy. Ano ba pagkakaiba nun? Astronomy, astrology. Astronomy, ito yung modern science ang pinag-usapan natin yung mga stars, yung mga planets, universe. Astrology may halong superstition. Pero hindi yun purely superstition. Lagi nila ina-observe yung mga movement ng stars, gano'n. Ano? So sa kanila, ang tingin nila, parang may canopy yan. Okay? Parang may malaking part doon. Sa atin, alam natin ngayon, malalayo ang distansya ng mga stars. Hindi sila nasa isang distansya. No? Pero time na yon, gano'n ang intindi nila. Di ba? So, paano natin sila sisisiyan kung yun ang naintindihan? Wala naman silang mga teleskopyo. Wala naman silang benefit ng meron tayo na we can study. Pwede tayo magpalabas ng mga rockets para maintindihan natin yung mundo. No? So, porkit ba meron tayong alam ngayon na hindi nila alam, tapon na natin yan? Ganun ba yun? Hindi naman ganun. In external evidence test, where did that document come from? Di ba? What is the word behind that document? So, for example, bakit itong libro na to hindi sinama sa Bible? Kasi naman, sinasabi niya, sinulat daw to ni Daniel, pero lumabas na lang yung aklat na yan, hundreds of years after Daniel. Paano mo sasabihin si Daniel nagsulat yan? Nakuha niyo po yun? Ginagamit niya lang yung pangalan ni Daniel para paniwalaan siya ng tao. Ganon. Yun yung tinatawag natin pseudepigrapha. Gumagamit ng pangalan ng iba para magkaroon ng kredibilidad para paniwalaan. Pero alam natin, fake na documents. Ganon. Hindi galing yung kay Daniel. Hindi galing yung kay Moshe. Hindi galing yung kay ganon. Naintindihan po ba natin? So imagine niyo, ang daming scammer nun. Ang daming fake news nun. Ganon din parang hanggang ngayon. Alright? So sabi natin, dapat fair tayo sa pag-analyze sa Bible. As a Christian, the Bible criticizes us. Naniniwala kayo doon? Tayo ang sinusuri ng salita ng Diyos. Diba? Pero ngayon, kinakailangan din natin pag-aralan ng Bible. Kaya we criticize also the Bible. Again, positive ang criticism. Hindi po ito negative use. Sa kahit anong larangan ng akademya, we all use criticism. Kahit nasa medicine ka, you use criticism. Kasi kinakailangan mo ma-judge properly ang lahat ng knowledge. Okay po? So don't take it negatively. In academic terms, to criticize is not to judge. Pero yung ibang tao ganun ginagawa. It's not to judge or to find fault. It is to assess. To assess fairly and objectively. It's a positive word. Pero kapag lumalabas na mali talaga, o di sabihin natin mali talaga. Hindi natin pwedeng itago yun. Whether we like it or not, we need to criticize the Bible. Pero usually pag nagdi-devotion tayo, ang gusto natin is, Lord, search me and know me. I'm not here to criticize you, Lord. I'm here to hear from you. Diba? So, iba talaga ang purpose mo ay academic, gusto mo talagang masuri. Tama ba itong sinasabi ng Bible? Iba yung kapag gusto mo talagang tumanggap lang ng mensahe sa Diyos. Nakuha niyo po yun? Okay. Usually, for most of us, ganoon. Pag pinagtitiwalaan ako ng Bible, hindi ko na criticize yan. Gusto ko naman ako yung suriin ng Diyos. Pero may mga inatasan ng Diyos na mga tao na mag-aral talaga para kapag kayo ay nalilito, matutulungan namin kayo sagutin ang mga kalituhan nyo. Does it make sense? Yung mga ayaw maniwala sa Bible at mahilig mag-aral ng Bible, marami sa kanila mga scholars, hindi mga Christians, nagsisimula sila sa negative attitude. Nagsabihin, wala talaga akong tiwala dito pero trip ko talaga mag-aralan to. Nag-doctorate ako para pag-aralan to para pasinungalingan ng mga Kristiyano. May mga ganon. Pero tayo, we start with a good attitude. From the subject, tayo yung nagtatanong, Lord, ano po ba ibig sabihin nito? Nalalabuan ako dito. Kasi gusto kong malaman talaga kung tama yung sinasabi nito. Hindi po pwedeng pagdating sa Bible, ay, religious book to. Dapat iba ang pananaw ko dito, iba ang paraan ko to susuriin. Alam niyo po ba, na ang mga scholars, wala silang pakialam kung sa tingin mo yung document ay inspired or not. I-ignore nila yon. Gusto nilang malaman, tama ba sinasabi nito? Whether you believe in God or not. Ganun po sa akademya. Alright? Ikalawa, pag-usapan naman natin yung mismong Bible. Siyempre, sabi natin, pagtitiwalaan natin ito kasi ang Bible ay proyekto ng Diyos, gumamit siya ng mga tao para isulat ang mga ito sa loob ng 1.5 milenyo. Kasi pwede naman tayo maniwala sa ibang documents, pero kung hindi naman yung proyekto ng Diyos, okay, sure, naintindihan natin yon, ano? Pero ang hanap natin ay yung para sa buhay natin.
hahanapin natin yung proyekto ng Diyos. Pag-usapan muna natin yung divine authorship. Kasi sinasabi natin yung Bible, parang iisang unit siya kasi alam natin na ito ay proyekto ng Diyos. Sa letter D mamaya, sasabihin natin, the scriptures are diverse. Iba't iba because of human authorship. So dito muna tayo sa divine authorship. So in academia, divine authorship of the books of the Bible is a presupposition. Pinagpapalagay mo na lang yon. Hindi yung, ano ba yung susuriin ko ba talaga kung talaga ito galing sa Diyos? Hindi po yung ganon. Sa academia, yung sa formal studies. Pag sinabi natin academia sa formal studies, alright? Okay, to treat the Bible as a single unit is a claim of faith. Nagsabihin, nung sinabi mo, the Bible is the Word of God, that is a faith statement. It's a theological statement. It's not a scientific statement. It's not a historical statement. It is a faith statement. Ibig sabihin nito, naniniwala ako, nananampalataya ako, dahil may pananampalataya ako na ang Bible ay Word of God, I am making a faith statement. Ngayon, sa ibang tao, yung mga hindi Kristyano, anong pakialam ko kung naniniwala kang galing sa Diyos yan? Hindi ako naniniwala. Di ba? Yung mga skeptics, no? Pero ito, tuloy muna natin. It claims that it is a big project from about 1265. Ano ba yung 1265? Ito yung Exodus. May mga taong naniniwala ng 1446. Hindi po ako naniniwala doon. Naniniwala ako po sa 1265 Exodus. Panahon ni Moses. To around AD 95. Ito yung pinagpapalagay ng kamatayan po ni Apostol Juan na huling nagsulat ng aklat ng salita ng Diyos. It comes from the belief that God truly authored these individual writings. Naniniwala sila na Diyos, ginamit niya yung mga tao, pero yung mensahe talaga ng Diyos ang pinakamahalaga sa sinulat ng mga tao. So, hindi ito sarili kusang loob na makapagsulat nga kasi gusto kong magturo. Hindi. Sinabihan sila ng Diyos, isulat mo ito ang magiging iiwang mo mensahe sa kanila. So, all of the books of the Bible have theological messages. Meron din mga ilang documents na may theological messages. Ano ba ako, gagawa ko libro. May theological message ako. Dapat ba isama na sa Bible yon? Hindi, kusa ko yun eh. Di ba? Hindi naman ako sinabihan ni Lord na, Aris, sumulat ka ng ganito. Didikta ko sa iyo yung susulat mo. Tapos, ipakita mo sa Cornerstone Church. Tapos, isama mo sa Biblia yan. Pa-imprenta mo yan. Maniniwala kayo sa akin? Bakit hindi? Kasi, hindi ako eyewitness ni Jesus Christ. Kaya natapos ang Bible dun sa kina Juan kasi sila na yung mga huling nakakita kay Jesus. Sila yung huling mga alagad ni Jesus. Yung mga sumunod na church leaders, hindi sila direct-tsahang alagad ni Jesus. Kaya yung mga sulat nila, katulad ng 1 Clement, 2 Clement, yung Diatessaron, ang dami pang nagsusulat nun. Pero hindi natin sinasama siya sa Bible kasi yung mga nagsulat niyan, hindi alagad ni Jesus, direct-tsahan. Okay? Ayun po yung ibig sabihin nun. The fact that they were written with a theistic worldview, ibig sabihin, ang pananaw nila ay merong Diyos. Ang Diyos ay kumikilos. Theism is, we believe in God. Yun ang pananaw. Hindi sila atheistic. Pag sinabing atheism, hindi naniniwala sa Diyos. Okay? Yun yung divine factor. It tells us that God is involved dito sa books of the Bible na to. Right? So makikita natin, laging may pananaw mula sa Diyos ang bawat aklat ng Biblia. Hindi ito pananaw ng tao. Sinabi ni Peter yan. Mamaya i-quote ko yon na yung mga prophets, nung nagpahayag sila, at in-extend natin ito sa pagsusulat, hindi ito ideas nila. Ito ay ideas na binigay ng Diyos sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun para silang robot. Hindi ibig sabihin nun na may i-implant ang Diyos na ideas sa kanila, tapos sabihin mo, ganyan. Ano? Hindi po ganun na para silang robot. Si Jeremiah nga hindi siya makapaniwala sa mensahe ng Diyos. Nag-struggle siya. Lord, sabi mo, mawawasak ang templo. Hindi ko kaya maisip na mangyayari yun. Tapos nung pinahiyag niya yun, nagalit yung ibang mga tao, yung mga ibang religious leaders. Paano mawawasak ang templo? Bula ang propeta ka, Jeremias. Tapos balik siya sa Diyos. Lord, inakusahan akong false prophet. Ano ba gagawin ko? Sabi niya, huwag ka mag-alala. Papatayin ko yung false prophets. Ganun nangyari. Napatunayan na si Jeremias, yung totoong propeta, yung isa, siya yung false prophet. So, ibig sabihin, kahit sila na nakatanggap, kahit yung mga alagad, nung nakita nila, patay si Jesus, pinako, yari tayo nito, hindi sila makapaniwala. Nag-struggle sila.
Pero syempre, nung nabuhay na muli si Jesus at binalik sila, doon na nila naunawaan. Saka sila nagkwento. Di ba? Naliwanagan na sila eh. So natural din na yung mga prophets, struggle din sila. Natural yun, ano? Lalo na kung makakasakit yung mensahe sa tao. Di ba? Paano ko sasabihin to? Di ba? Kasi tatandaan nyo yung nag-struggle siya sa mensahe na binigay ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, gusto ko magsisi yung mga kalaban nyo. Ano ginawa niya? Takbo siya sa kabilang direksyon, sakay siya ng bangka. Ano siya? Binagyo siya sa kalagitnaan ng dagat. Ano nangyari sa kanya? Sabi niya, ako ang may sadya kung bakit tayo binabagyo dito sa, mamamatay tayo. Itapon niyo na lang ako sa dagat, titigil yung bagyo. Tapos nilamon siya ng malaking isda. Kaninong kwento yon? Tama yung mensahe niya na natanggap niya, pero ayaw niya ipahayag. Eventually, pinahayag niya. Nag-struggle siya sa mensahe. Maging fair tayo sa kanila na kahit sila mismo, nag-wrestle sila sa mensahe na ibinibigay sa kanila ng Diyos. No? The fact that they were written or projects by servants of God, so yung mga nagsulat ng mga aklat na to, mga lingkod ng Diyos naman yan. Hindi ko sino-sino yan. Mga kinausap sila ng Diyos. Instead of disinterested third-party observers. Kasi ngayon sa atin, mas pinagkakatiwalaan natin yung reporter. Pero yung reporter, saan siya kumukuha ng impormasyon? Doon sa saksi. Di ba? So, i-interview niya yung saksi. Tapos ipapakita niya sa video na i-interview niya yung nakakita. So, sino mas paniniwalaan natin? Yung reporter o yung in-interview niya? In-interview niya. Kasi nakakita na eh. Di ba? Kaya yung mga nagsulat ng Bible, hindi sila disinterested, hindi sila third party. Involved sila. Kasama sila doon sa sitwasyon. And then may agenda yan, natural. Meron ba nagsusulat na walang agenda? Lahat naman may agenda, no? They tell us that they were representing their message from divine perspective. Nagsasalita ako para sa Diyos. Kasi ako'y propeta. Ngayon, sinusulat ko. Ganun po ang kwento niya. Alright? Ngayon, isa sa mga pinag-usapan dyan is, ang Bible ba talaga ay ang salita ng Diyos? Kasi makikita natin sa loob ng Bible na ang Bible ay salita ng Diyos. Lalo sa Old Testament, yung sinabi Jesus, the scriptures is the word of God. Sasabihin ng mga hindi Kristyano, no. May mga Kristyano nagsasabing yes. May mga Kristyano nagsasabi na mangilan-ngilan, karamihan. May mga Kristyano, sasabihin nila, the Bible is not the word of God. Paano ko pa naging Kristyano? Parang may ganyan. Ito yung iba't ibang sabi nila. Conservative, the Bible is the word of God. Yes, naniniwala ko yung Bible, 66 books. Neo-Orthodox, the Bible becomes the word of God. But to be fair, ang ibig sabihin nito is, okay, nagbabasa ka ng Bible, pero hanggang sa hindi nagiging buhay sa iyan, hindi yan word of God. Lahat ba nagbabasa ng salita ng Diyos na parang buhay ang salita ng Diyos habang binabasa? Buhay na buhay ang Bible sa kanila. Hindi, di ba? Di ba? Lalo nga yung mga naghahanap ng pagkakamali eh. Pero ang point naman kasi ng Neo-Orthodox, basahin mo ito para maging buhay sa iyan. Ayan, to be fair din naman. Liberal, hindi lahat dyan word of God. Katulad nun, isinama yung letter ni King Kurush, yung King of Persia, doon sa Bible. Letter niya yan eh. Hindi naman salita ng Diyos yan. Pero bakit isinama yung letter niya? Kasi kabahagi yun ng storya. Hindi mo maintindihan yung storya kung hindi mo maintindihan yung letter ni King Kurush. So, ibig sabihin, intindihin mo yung buong kwento. Nasabi ko before, nagsalita si Satanas, nasa Bible. Di ba? Yung mga salita ni Satanas nasa Bible. Word of God ba yun? Kinausap niya si Eva, Adan. Kinausap niya si Jesus. Andun yung salita ni Satanas. Baka naman tama yung mga liberal. It contains, not everything is in the Word of God. O ano nga yung paniniwalaan nyo? Lalo kayo nalito ngayon. Alright? Di naman ako siya, ako high view ako. Pag sinabi high view, you believe that the Bible is the Word of God. The Holy Spirit of God guided the writers. So, ginabayan ng Espiritu ng Diyos ang mga manunulat kung paano sila magsulat, pero ginamit yung sarili nilang style para hindi sila magkamali sa sasabihin nila. Okay? Ibig sabihin, may pagkilos ang Espiritu ng Diyos sa kanilang pagsusulat. Yun ang ibig sabihin nun. Alright? Yun yung high view. Meron namang mga tao mga low view. Itong Bible na to, kwento nila yan, sarili nila yung perspective. Kung gusto mo taasan ng tingin mo sa kanila, nasa sa iyo na yun. Pero kusa nila yan, hindi sila inudyukan ng Holy Spirit. Ito yung sa low view. Kinukwento lang nila yung karanasan nila, pero hindi sila inudyukan ng Holy Spirit. Ganon ang pananaw ng iba. Ako, high view tayo, high view. Mga Kristyano, usually high view. Usually. Hindi lahat. Pero majority ng mga Kristyano, ganon naman talaga. Pag sinabing Bible, paniniwalaan ko yan. Diba? Ganon ba? Kayo, ano ba kayo? High view o low view? High view, okay.
Pwedeng sabihin natin na sa personal and church context, high view ako ngayon. Pero sa practical na pamumuhay, parang hindi makita na ang salita ng Diyos ay totoo sa'yo. Ngayon, minsan kapag kukausap natin yung mga non-believers, kahit anong sabihin natin, kahit ipagpilitan natin yung high view, hindi sila maniniwala. Okay, sure. Ayaw mo maniwala high view. Okay, no problem sa akin yan. Okay, pag-usapan natin, gusto mo pag-usapan natin, Genesis chapter 1. Okay, sure. Ayaw mo maniwala Word of God yan. No problem sa akin yan. Suriin natin Genesis chapter 1. Tama ba sinasabi ng Genesis chapter 1? Kasi wala akong magagawa kung ayaw nila sa high view Pero kaya mo pa rin patunayan na totoo ang salita ng Diyos kahit ayaw nilang maniwala na ito'y Word of God. Pero ito, 2 Peter. Sabi ni Petro, we did not follow cleverly devised stories that we told you about the coming of our Lord Jesus in power, but we were eyewitnesses of His majesty. Anong pinupunto dito ni Petro? Ang sinasabi niya, sinishare namin sa inyo yung gospel. Hindi ito natanggap lang namin nagkwento tapos pinasa namin sa inyo. Kami mismo nakasaksi. Nakita namin yung kapangyarihan ng Diyos. At tinutukoy ni Petro dito, yung nag-transfigure si Jesus Christ. So, ako ay saksi, mapagkakatiwalaan niyo ako. Yun ang sinasabi ni Petro dyan. Wala kaming ipinapasa sa inyo na kinuwento lang sa akin, chinismis lang sa akin. So, pag sinabi sa inyo, ang Bible, kinuwento lang yan ng kinuwento. Kahit ang investigador, kapag kinuwento lang ng kinuwento, hindi niya paniniwala, gusto niya pumunta sa pinaka-source. Ganon din ang ginawa ng mga unang Kristiyano. They went to the source. Yan ang mahalaga doon. Alright? Si Luca, nung sinulat niya yung Gospel of Luke, he went to the sources. Hindi siya eyewitness. Pero yung sources niya, mga eyewitness. Bakit ba hindi masyado nagsulat? Yung 12, alagad ni Jesus. Sabihin natin, 2 lang sa kanila nagsulat. Anong ginawa ng 10? Sabihin natin, hindi sila marunong magsulat. Hindi sila magaling magsulat. Mas magaling sila sa pangangaral. Ang sabi ng mga scholars, si Marco ay essentially ay gospel ni Peter. Pag binabasa mo ang Gospel of Mark, ito yung testimony ni Peter. Kasi si Peter hindi masyadong magsulat, mas magaling si Marco. So, siya yung inatasa magkwento. Si Luca, kapartner ni Pablo. So, sabi niya dito, many have undertaken to draw an account. Marami na nagsulat tungkol sa Gospel. Things that been fulfilled among us. Just as they were handed down to us by those who were the first eyewitnesses. Okay? So, sabi niya, naisip ko din na gumawa ng mas maayos na kwento. Ito, I myself have carefully investigated everything from the beginning. I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. Gusto ko may maayos. So, kung si Luca ay maayos na researcher, kinausap niya mga eyewitness, pwede ba natin siyang pagkatiwalaan? So, pag sinabi natin Diyos ang may intensyon kung bakit tayo may Biblia, ano yung makikita natin? So, summary na lang po ito, summary, no? Basically, the message pertains to ano makikita natin sa mga books of the Bible? Who God is and what He is like. So if you want to know how God is described, you look sa Bible. God is the greatest and highest being. Jesus is the only Son, and the Holy Spirit is God. Ano yung kalooban niya para sa atin? What His will is for our life? Gusto niya mabuhay tayo ng banal. Letter C. What is He up to? Ano ba yung agenda niya sa mundo na to? Anong gusto niya mangyari? Gusto niya ibalik yung kanyang kaharian. Puksain ang kasamaan. Pero, kumuha muna siya ng mga tagasunod. Letter D. Ano yung gusto niyang gawin para sa atin? Iligtas tayo at pagpalain tayo. Yan ang makikita natin sa Bible. Anong gusto niyang gawin natin? Gusto niyang maging masunurin tayo at mabuhay ng marangal. Dito natin makikita sa Bible. At gusto niya rin ipaliwanag sa atin ng sanlibutan. Okay? Katulad ng earth, ganon, yung sa mga Israelites, yung land. Ano bang purpose na land? This is your holy land. Ganon, okay? Katulad yan, creation. Ito ang mga usual na makikita nating tema sa mga aklat ng Biblia. Alright? Kasi pinag-usapan natin pagtitiwalaan ng salita ng Diyos. Trust how the books of the Bible were copied and preserved. Kasi ito yung isa sa mga matitinding issue Okay? Pag tinanong nyo, nasaan na ba yung original copy ng Genesis? Exodus, Numbers, Leviticus. Nasulat yan thousands of years ago. Buhay pa ba yung notebook nyo nung grade 1 kayo? Di ba wala na yan? Luray-luray na. Kahit nga yung meron kayong naitagong papel. Dati may naitago ako ng 2 pisong kulay blue na papel na si Jose Rizal. Wala na yon. Malutong na yun. Hindi tumatagal ang papel.
So kung hahanapin yun, noon pa luray-luray yun. Lalo na lagi nilang binubuksan, sinasara, ganon. Talagang masisira yun. Kaya kinakailangan nilang ikopyahin ng kopyahin. Hindi naman forever yung papel eh. Nakakita kayo ng forever na papel? So paano natin forever yung mga documents nun? Nung unang panahon, ginagawa natin microfilming. Alam niyo yung microfilming? Di ba? Yung film. Pero ang film nadidisintegrate din yan, di ba? So ngayon, digital na. Kahit ma-corrupt, pero may double copy tayo ng digital, pwede pa natin ma-preserve. So ngayon, ano ginagawa natin sa mga manuscripts? Kasi yung mga kopya natin ng Bible ngayon, maluluray din yan. Kahit gaano mo i-preserve yan, maluluray din yan. So, pinipicturean natin. Nakukuha niyo po? Nasa panahon tayo na lagi pinipicturean ng salita ng Diyos. Okay. Ikukwento ko sa inyo paano napasa. Pero ito ay oversimplified. Ibig sabihin, mas makomplikado yung storya, sinisimplihan ko na lang. Na-preserve ang Bible, gaya din ng ginagawa ng unang nilang panahon, ng ibang lipunan. Ancient people preserved and transmitted history through monumental architecture. So, gumagawa sila ng mga monuments para maaalala yung history. Tapos, kaakibat nun yung kwento. Complex writing system. Nung unang panahon, walang writing. Mas nagre-rely sa oral tradition, sa kwento. Mas nagre-rely sila noon. Pero eventually, nung na-invento ang writing, nagsusulat sila sa stela. Binanggit ito ni Pastor Joko last time. Stela yung parang malaking tombstone. Tapos doon nakaukit yung kwento. Oral tradition. Again, kung sinabi nila yung tradition yan, unreliable yan. Nagkakamali po tayo. Nung unang panahon, pag sinabing oral tradition, napakahigpit nila sa pagme-memorize ng mga kwento. Tayo kasi ngayon, dahil kapag isang bagay, hindi mo na sinasaulo kasi pwede mo nang buksan yung aklat, mabalikan mo yung kwento. Pero nung unang panahon, wala silang writing, talagang ginagamit nila yung kanilang brain cells para matandaan. Ang entertainment nila, gabi na. Ano yun ang apoy yan? Magkukwento si Lolo. Lahat sila nakapaligot. Tapos entertaining magkwento si Lolo. Ikukwento ni Lolo yung lolo niya, ng lolo niya. Tapos namamangha sila. Doon sila ngayon nagkakaroon ng pride sa tribo nila. Ganun ba? Kaya pinagmamalaki ko ang apelido ko. Kasi ang kasaysayan ng aming angkan ay meron kaming lolo na bayani na ganyan. So, lahat kayo, alam niyo yung kwento. Pag may nagkwento dyan ng mali, itutuwid ng isa. Hoy, hindi yan yung sinabi ni Lolo. Ganun. Tapos mga eskriba yan, nagsusulat. Mga expert sa pagsusulat yung mga yan. So, hindi basta-basta sasabihin natin na hindi natin sila pwede pagkatiwalaan. Expert yung mga yan. Alright? Pero syempre, nagkakamali pa rin yung mga eskriba. Nagkakamali pa rin sila. So, punta na tayo sa Bible. Masasabi natin yung pinakaunang Bible, yung pinakaunang aklat sa Bible, Genesis to Deuteronomy, ang responsable dyan ay si Moshe. Pero si Moshe, meron siyang Levita. Ito yung mga team niya. The Levites a team of Levites responsible for the inscription sa pagsusulat and the preservation. So, nung naisulat nila, itatago nila yon. At kung gagawa pa uli sila ng kopya, itatago nila yon. Lalo na kasi mga Levita, kinakalat sila sa iba't ibang lupalop para maturuan din yung mga malalayong Hudyo, mga Israelita. So, ibig sabihin nito, kinakailangan talaga nila magturo para maikwento sa lahat, sa iba't ibang dako yung sa Bible. Alright. Levita pa rin ang mga responsable throughout generations kung paano itatago, kukopyahin muli, pag-aaralan. So, tapos na tayo sa Genesis to Deuteronomy, dito sa former prophets, Joshua to Kings. Mga Levita ang responsible. Usually, tinatago nila yan dun sa temple, kasi actually, there's a story in the Bible na panahon ni Josiah, nahanap nila yung master copy. Gulat na gulat sila. Andito pa pala yung master copy. So, nag-bring ng revival yan sa kanilang bansa. Up to the destruction of the temple by the Babylonians. Kailan nangyari ito? 586 BC. So, nasira yung templo, nanganganib din yung mga kopya ng Bible. So, ginawa ng mga Levita, dinala nila yan nung sila ay dinala sa Persia, sa Iran ngayon. So, marami sa mga kopya natin ng Old Testament galing ng Iran kasi doon sila itinapon. Yung mga Levita itinapon doon, syempre sila responsible sa mga kopya ng Bible, dala nila yon. So, this is late 6th century, end of Iron Age. Number 4. Merong mga ilang natira sa Jerusalem. So, kasi hindi naman lahat talaga inano doon. Pero, nung nakabalik na yung mga itinapon sa Persia, sa Iran, lalo na yung mga Levita,
ang pabalik na sila, ang pinaka naging responsable ay si Ezra. Dala niya ang mga kopya ng Bible, tapos nagsimula siyang ituro ito sa marami, ano siya ng mga tagapagturo, so on so forth. So, paniniwala ng scholars, largely si Ezra ang responsable kung bakit tayo may Old Testament. Okay? Kasi siya yung bumalik. Yung Aliyah, Major Aliyah, yun yung maraming batch of Jews nagsibalikan from Iran, from Persia, back to Jerusalem. Okay? So, nabuo uli yung temple. Number 5. So, mula kay Ezra, meron tayong tinatawag na The Great Assembly, Anshe Knesset Gedolah. So, ito yung dahan-dahan pa nadagdag yung ibang aklat, sila ang responsable, yung The Great Assembly. Naisama na si Isaiah, naisama na si Jeremiah, Ezekiel, 12 prophets, Chronicles, Ruth, so on so forth. So, masasabi natin na sa pamamagitan ng Great Assembly, meron tayong Old Testament. Sila yung mga successor ni Ezra. Sila yung responsible kung bakit tayo may Old Testament. Alright? Siyempre, noong time na yun, marami na rin nagsusulat ng kung ano-ano. Yan yung sinasabi natin, pseudepigrapha and apocrypha. Apocrypha, yun yung sino nagsulat niyan. Pseudepigrapha, sabi nyo, si Daniel nagsulat niyan eh. Bakit naka-Greek? Eh, hindi naman nag-Greek si Daniel. No? Aramaic ang alam na salita ni Daniel. Hindi si Daniel yan, kaya nga pseudepigrapha. Mali ang pangalan ng author. Okay? Ngayon po, ang Old Testament natin, may tatlo tayo major text. Ito pong mga Masoretic text. Karamihan sa Bible natin, ang pinaka-base text, tinatranslate natin sa English, Masoretic text. Mga rabbi ang nag-collect niyan. 1947, wala pa 100 taon, nahahanap yung Dead Sea Scrolls. Nakakita sila ng kumpletong kopya ng Old Testament. So, kinukumpara natin yan. Napansin nila, parehong-pareho yung Masoretic text sa Dead Sea Scrolls ng Old Testament. Okay? Nung bago dumating si Jesus, meron na-translate ang Old Testament sa Greek, Septuagint. Marami tayong kopya ng Septuagint, Codex Vaticanus, kasi itinago siya sa Vatican, Codex Sinaiticus, kasi natagpuan siya sa Sinai Desert, Codex Alexandrinus, kasi naitago siya sa Egypt, sa Alexandria. Yan ang mga major texts natin sa Old Testament. Kaya masasabi natin na yung kopya natin ng Bible ay reliable kasi pwede natin ikumpara yung Masoretic, pwede natin ikumpara sa Dead Sea Scrolls, pwede natin ikumpara sa Septuagint. Kaya mapagkakatiwalaan natin yung Bibles natin ng husto. Alright? Ito po, kamamatay lang po nito parang a few years ago si Dr. Norman Geisler. Ito hindi siya marunong magbasa. Until 17 years old siya, tinuruan niya yung sarili magbasa, naging Bible scholar siya. As early as the 1700s, Benjamin Kennicott published 615 OT manuscripts. Pag sinabi manuscripts, ito yung kopya natin kasi kinopya. Kamay po ha, hindi yung inilimbag ng makina. Kakopya ng kamay. Wala pang palimbagan kasi noong time na yon. And a few years later, Giovanni De Rossi published 731. Ang daming kopya. Bakit mahalaga maraming kopya? Para makumpara natin kung alin ba yung tama. Manuscripts. Furthermore, beginning from around 1890, around 10,000 manuscripts were discovered in Cairo, Geniza. Cairo is in Egypt. Ang dami nating kopya. In addition to these manuscripts, more were discovered in the caves of Dead Sea. Ito yung Dead Sea Scrolls. Ito ay Dead Sea malapit sa Dead Sea Scrolls, malapit sa Dead Sea, sa baba ng Jerusalem. The largest collection of manuscripts in the world, the second Firkovith collection in Leningrad. Where is Leningrad? It's in Russia. Contains 1,582 items of Bible and Masora. Ano yung mga Masora? Yun yung Masoretic text. Manuscripts from the 6th to 9th century AD. Plus 1,200 Hebrew fragments. Hindi kumpleto. Pag sinabing fragments, pira-piraso. Okay? The Dead Sea Scrolls provided the best external evidence and show that the later manuscripts that we possess, yung Masora, were in fact preserved through close to 1,000 years. So, mas matanda ang Dead Sea Scrolls kaysa sa Masora nung kinumpara natin sila, parehong-pareho. Alright? Kahit na 1,000 years ang gap. Ang galing ano? We can be confident that the text from the Dead Sea Scrolls were used to transmit the text that is found in the later documents. Comparative studies have been made and the results reveal that a word-for-word identity in some 95% of the text. That is amazing. Ano yung 5%? Minimal difference. Bakit minimal difference? Kasi minsan nagkakatalo sa spelling, lalo na sa pangalan. Minsan nagkakatalo sa, obviously nagkamali yung scribe. Makikita mo na ako nagkamali yung scribe eh. Mapapansin mo naman no? Due to the help of the Septuagint, ang Septuagint na sulat before Christ.
we also known as LSX or 70. We can also cross-check the accuracy of the transmission of the text. Through internal evidence, we can view the duplicate passages we have in the Old Testament, for example, in Isaiah, Kings, Jeremiah, 2 Kings, and others, and realize they were all accurate as well. Yun ang mahalaga doon, accurate yung compare natin. The authors of the Old Testament present real history about real people and in real locations. So hindi ito imbe-invento, puro real ang mga kwento nila. Much of this has been proven through finds of biblical archaeology. Ano yung archaeology? Ito yung naghuhukay sila, naghahanap sila ng artifacts. Para ma-match nila sa kwento sa Bible. Sabi sa Bible, si David, nakakita sila ng mga remains sa panahon ni David, so on and so forth. Yung mga pottery, mga pinggan plato, so on and so forth. World-renowned archaeologist William Albright states that there can be no doubt that archaeology has confirmed the substantial history of the Old Testament tradition. Nelson Glueck adds that, as a matter of fact, it may be stated categorically that no archaeological discovery has ever been controverted a biblical reference. Scores of archaeological findings have been made which confirm in clear outline or exact details statements of the Bible. The biblical authors told the truth, and the biblical archaeology has confirmed this without error. So nasuportahan ng archaeology. Most of the Old Testament manuscripts in our possession dated back 800 to 1100 Common Era. However, due to the discovery of the Dead Sea Scrolls dating back as far as 3rd century BC, the accuracy of these later manuscripts have been attested. So, anong mga sinasabi natin dito? Napaka-reliable ng kopya natin sa Old Testament. Punta tayo sa New Testament. In the 1st century, the Jews already had a completed Old Testament in Hebrew and in Greek translation. The Lord Jesus considered it as the Word of God. Also the apostles. So, settled na ang Old Testament sa panahon ni Jesus. Number 7. Early church relied on the oral proclamation. Hindi pa nasusulat ng Matthew, Mark, Luke, and John. Settled na ang gospel. Okay? In fact, Matthew, Mark, Luke, and John relied on the oral proclamation, not the other way around. Pag sinabi oral proclamation, yung preacher. Kwento ni Petro, kwento ni Juan, kwento ni Mateo, so on and so forth. The apostles were responsible for the Jesus tradition. Ano yung Jesus tradition? Lahat ng kwento tungkol kay Jesus. Lahat ng mga teachings ni Jesus. Sila ang responsable. Gradually, the New Testament were composed by the apostles or by their companions. So mostly by their companions. Ang alam lang natin na writer na apostles si Matthew at si John. Okay. Letters si Paul. Marami si Paul. Alright? Si John din may mga letters din siya. The Apostolic Fathers, 1st century EC, and the Church Fathers. Sino yung Apostolic Fathers? Disipulo ng mga apostol. Sino yung Church Fathers? Disipulo ng mga apostol. Yung mga church leaders, 2nd to 7th century, were responsible for preserving and proclaiming the gospel. Preserving the copies of the Old Testament, preserving the copies of the New Testament. Yun ang sinasabi natin dito. So, ibig sabihin, alam niyo sa ano yung chain of custody, mahalaga yun sa investigasyon. Ito ay actually ginagamit na term to ng mga pulis, hindi po ba? Evidence, di ba? Saan galing yan? Kanino napasa. Hindi basta lang lumitaw yan, paniniwala mo kaagad. Kanino galing yan? Kanino nagpasa-pasa yung ebidensya? Natamper ba yan o hindi? Yun yung mga pinag-uusapan dyan. So, ito yung pinapakita natin na pinahahalagahan nila ang scriptures. Hindi sila pabaya. Kahit minsan may pagkakamali, minsan may kapabayaan, pero since ang dami nilang nagkokopya, cross-check natin sa kopya ng iba. Alright? Both the Old Testament and the New Testament began to be translated in Aramaic and in Latin, and later then in many different languages. Tagalog, parang 100 years ago lang. Ang pinaka-lumang Tagalog na alam kong published is 1905. Pero syempre, before that, na-translate sa Tagalog. Bible scholars and museums are largely responsible for keeping our copies of our Bible. So, yung mga lumang copy natin, nasaan yan? Nasa Israel Museum sa Jerusalem, nasa British Museum sa London, nasa Vatican Library, marami sa Vatican, Museum of the Bible, nasa Washington, D.C., Chester Beatty Library sa Dublin, Ireland, at marami pang iba. Ito yung mga major na libraries kung saan tinatago yung mga kopya natin ng Bible. So, yung mga translators, dyan sila nagpupunta para i-check nila kung tama ba yung translation nila. Okay, paliwanag ko lang to. Medyo luma na itong 1999 pa ito, itong libro na ito. No? So, basically, pag ikukumpara po natin ang New Testament sa other ancient documents, ang pinakamaraming kopya ang New Testament, tapos pinaka-close pa siya sa events. Si Homer, nabuhay siya 800 BC. Yung kopya natin ng sulat ni Homer ay makikita natin na 400 BC.
Sabihin, yung pinaka-kopya, 400 years ang distansya mula kay Homer. How many copies do we have? 643. Okay? Etong kay Herodotus, history. Nabuhay siya for 80. Yung kopya natin ng history ni Herodotus, AD 900. Ang layo, ang gap, 1,350 years. Pagkakatiwala ang kubenta, wawalo lang yung kopya. Wawalo lang yung pwede kong pagkumparahan. O, yan. Thucydides, Plato, Demosthenes, Caesar, Livy, Tacitus. 200 copies lang, 10 copies, ang laki ng gap. Ang laki ng gap mula sa kailan nabuhay yung author at yung kopya natin ngayon, anong edad ng kopya, ang layo ng gap. Pagdating sa New Testament, eto, punta na tayo sa New Testament. Okay? We have about 5,800 copies of the New Testament. Mas marami kang mapagkukumparahan. Para masabi mo, ano ba talaga ang tamang forma ng New Testament? Alright? Ito pong Center for the Study of the New Testament Manuscripts, ang latest count nila, kasi ang dami pang hindi nakakatalog. Kasi napaka-selan, magbubukas ka ng hindi pa nakakatalog na manuscript, tapos i-digitize mo siya. Ang kopya natin is 5,800. 61 yung complete New Testament. So majority fragmentary. Pira-piraso. Kasi nga, hindi naman isang book ang New Testament. Individual books yan. So natural, meron kang mamimiss na isa o dalawa dyan, o tatlo o apat. Alright? So ang purpose ng Center for the Study of the New Testament Manuscripts ay to digitally preserve Greek New Testament manuscripts. So pinipicture nila. Pupunta sila sa Chester Beatty, pupunta sila sa British Museum, pupunta sila sa... Marami pa. Kung titingnan nyo sa website nila, isang picture 50 megabytes. Isang picture. Pag kayo nagkuha ng ordinary picture, minsan 2.5 megabytes. Kung ang camera nyo ay mga 50 MB, minsan nasa 12. Yung isang document, 50 megabytes. Isang page. Para pag zoom mo, makikita mo ng husto. Ganon. Alright. So, laktaw. Ito, summary na po tayo. Sabi natin, mapagkakatiwalaan ba talaga Bible? Pag-aralan natin. Di ba? Suriin natin. Pero syempre, ang gumawa niyan, mga scholar. They do the difficult job. Tayo nagtitiwala na lang tayo sa kanila kasi may access. Pwede ka bang papasukin sa British Museum para hawakan mismo yung document? Di ba yung mga museum nga, yung painting, hindi yung original? Minsan ganun eh. Yun yung dami para pag nagkanakawan, ang manakawan. May mga duplicate sila. No? Hindi naman lahat. Trust the sources of the books because ito ay project ni Lord. And also, gumamit siya ng mga tao. Trust how the books were copied. Meron akong bibigay lang sa inyo na overview na hindi na natin mapag-uusapan ng husto ngayon. Trust the advanced and extensive scholarship of the Bible. Napakalalim na, napakalawak na ng pag-aaral sa Bible. Ang dami sa mga to hindi Kristiyano, pero dun sila expert sa Bible. Yung turo ng Bible cohesive. Sabihin, nagtutugma-tugma, nagkakapit-kapit. Kapag puro contradiction ng Bible, tapo natin yan. O tapo natin yung magulo. Hindi naman lahat. Ang Bible lagi kino-compare sa modern science. Saka, ang ilan sa mga issues sa Bible is, tama ba yun? Sinasabi ng Bible, kill the children. I-invade nyo yun, capture the women and children na mag-enslave kayo. Nakasulat sa Bible yun. Pero hindi iniutos. Kaya may mga ganong question, tama ba yung mga tinuturo sa Bible? Slavery. Bibigyan ko lang kayong ilang libro. Kung gusto nyo pang suriin yan, napakaraming libro tungkol sa mga Bible difficulties. Dalawa lang ito sa pwede nyong tingnan kung sakaling gusto nyong matuto pa ng mas malalim. Pero yung maraming dyan, hindi na. Okay, ano yung sinabi ni Pastor Timo? Okay na yun. Hindi na ako magbabasa ng ganito kalaking libro. Focus ako sa karir ko. Pagdating naman sa science, ito isang author lang ito. Si Hughes, buhay pa yan. Nasa 70s na siya. Of course, maraming scientists na nagsusulat. May mga nagdi-disagree din kay Hughes. Ano siya? Ay astrophysicist siya. So, ibig sabihin nito, pinag-aaralan niya yung science at kino-compare niya sa Bible. He's also a pastor. Pagdating naman sa morality, eto meron akong libro nito, Is God a Moral Monster? So, ito yung issue of ethics. Yung nahihirapan ka, ba't sinabi sa Bible, ito mali yan, immoral yung tinuturo ng Bible? Ganun ba yun? So, ito yung mga libro na discusses those things. Ibig natin sabihin dito, marami na nag-aral, marami na nagpaliwanag, may paliwanag. So, kung gusto nyo lumalim, bibili kayo libro. Basahin nyo. Ganun naman talaga yun eh. Aba, doktor,
Nagtanong kayo ng mas malalim, minsan sasabihin ng doktor, teka, parang tinatanong mo na ako na academic question. Binibigay ko na sa iyo yung basic na dapat mo malaman. Kung gusto mo malaman, mag-research ka. Mag-doctorate ka. Mag-doctor ka din. Minsan ganon. So, binibigay lang natin nila yung kaya nating intindihin. Ganon din sa biblical studies. Alright. The evidence is strong. The Bible is trustworthy. The preservation of is highly reliable, though not 100 successful. Nagkakamali pa rin yung mga kumukope. Nevertheless, the major teachings have never been compromised. Alam pa rin natin si Jesus is the only way, truth, and life. Alam pa rin natin that Jesus is the Son of God. Alam pa rin natin there's just one God. The voice of God in the Bible is obvious. The Bible is propositional. Kinakausap ka. Hindi lang ini-inform ka. It challenges us to face oneself and to face God. Though it is full of controversial contents and issues, we find ourselves at the hot seat. Tayo ang sinusuri ng salita ng Diyos after we put it on the hot seat. So sa banda huli, tayo ang kino-confront. If the Bible presents the truth before us and we find ourselves against the truth, what are we going to do about it? Lalabanan mo ang Bible o makikinig ka sa Bible? The good news is it also gives us the solution and shows us how people have been transformed. Katulad ni Pablo, kahit nila Petro, na-transform sila. Yun ang gusto mangyari sa atin ng Diyos. Transformed by the Scriptures, when people submit themselves to God, it also gives us hope. Kaya siguro iba sa inyo, favorite nyo Psalms. Di ba? That evil will soon be purged, lalo pag nagbabasa kayo Revelation, and that we can all live a great life with God far beyond our imagination. There is hope with God. Tama po ba yan? So the question now shifts to the questioner. Tayo yun. Now that the Bible has presented itself as trustworthy, are you an honest seeker of truth? Are you a fair researcher? The proof with evidence is already before us. Will you trust the Bible or will you reject it? Will you hear the voice of God through the Bible or will you deafen yourselves from its message?